So, atin pong papag-aralan sa gabi po na ito ang chapter 84 ng book ng Awit. At isa ito sa isa rin po ito sa mga napakagandang nalikha na awitin na kung saan ay mula po dito po sa title ay makikita po natin ang banggit po dito, ang sabi dito ay ito ay awit ng pananabik sa tahanan ng Diyos. So itong composer po na ito, itong psalmist po na ito nag-create po siya ng isang awitin na kung saan ay babanggitin po niya, ilalahad po niya yung kanya pong pag-ibig, yung kanya pong pananabik sa tahanan ng Diyos. At madalas ginagamit din po ito. Lagi po itong ginagamit pag dating sa doon po sa mga pag-i-encourage na ginagawa regarding po sa tahanan ng Diyos. Kasi most yung mga common, 'di ba, na na compose dito po sa book ng Psalms, yung katulad ng Psalm 23, yung mga ganun ba. At kasama po ito sa mga napakaganda na maging sa kapanahunan po natin ngayon ay lagi po itong kino-quote din. Lagi po itong ginagamit din. So, ang sabi po dito ay ito po ay isang awitin na kathanang angkan ni Korah. So, alam natin yung kwento ni Korah. Nakita po natin yung kanya pong rebellion sa Panginoon. Pero doon po sa may angkan po siyang natira na kung saan ay nagdesisyon talaga yung mga descendants po na ito na natira na sa Panginoon po sila lilingkod sa Diyos po sila papanig. Nakita natin na naparusahan po kasi yung karamihan sa mga descendants or yung mga anak ni Korah. Pero may natira doon po sa mga pumanig sa panig po ng Panginoon. Sila po yung nagtagal yung kanila pong mga buhay. At ito nga nakikita po natin na ginagamit po sila sa tahanan ng Panginoon. May mga awitin pa sila na compose pinapag-aralan po natin dito po sa book ng awit. So yung pinanggalingan po nila na ninuno hindi po naging matapat sa Panginoon, pero sila nagdesisyon po sila na sa Panginoon po sila maglilingkod. So sabi dito, ito po ay upang awitin ng punong mga awit ayon sa Gittith. So wala tayong kaalaman sa kung ano po yung word po na ito na Gittith. Katulad dito po sa commentary ng Bible na nandito, hindi tiyak ang kahulugan ng salitang ito. Maaring ito ay tumutukoy sa isang uri ng instrumento o isang uri ng tono. So wala tayong hindi natin alam kung anong ibig sabihin nito, pero sa kapanahunan po nila ay nababatid po nila pag sinabing ayon sa Gittith. So alam nila kung ano po yung tinutukoy po dito. So kung ito po ay awit ng pananabik sa tahanan ng Diyos, so probably ano man po yung sitwasyon
composer po na ito, siya ba ay malayo sa tahanan ng Diyos kaya siya nananabik, no? Katulad po nating mga OFW, di ba? Lagi nating sinasabi na there's no place like home, no? Iba yung iba pag sinabing sa tahanan, no? Yung mismong tahanan natin na alam po natin, no? Yung mga pamilya po natin, di ba, ay kasama natin, and we always long to be back home, no? May mga ganun na tagpo sa buhay natin na lagi tayong nananabik sa atin pong mga tahanan, no? Sa kapanahonan na ito ay nakaka-amaze lang yung technology, kasi through yung mga CCTVs, di ba, nakikita po natin yung loob ng tahanan natin, yung labas, kung ano po yung kanila pong mga ginagawa, kung ano po yung kanilang mga activities. Alam mo yun, yung parang kung namimiss mo, di ba, yung tahanan mo, yung bahay nyo, i-open mo lang yung CCTV at nakikita mo yung mga tao doon, nakikita mo yung family mo, nakikita mo yung bawat sulok, di ba, ng bahay mo. Pero sa kapanahunan po nila, wala pang ganon, na available na mga gadget, na ganon. So, talagang yung pagpunta sa Jerusalem, pagpunta sa tahanan po ng Diyos, sa Jerusalem, talagang napakatindi pong paglalakbay yan, no? Hindi naman katulad ng sa kapanahunan po natin ngayon na pwede kang sumakay ng bus, pwede kang sumakay ng taxi, or pwede kang sumakay ng train. Magbabiyahe ka nga lang at napakatagal po ng biyahe, may mga traffic pa. Kaya alam mo yun, yung nakakapagod, di ba, yung pumunta sa kapanahunan po natin ngayon, kailangan mong gumising ng maaga, yung mga ganun ba, mag-travel ka, tapos yung pagod mo pa pag dating doon, kasi talagang puro lakad yung gagawin, no? Pero sa kapanahunan nila mas matindi yon, no? Kasi wala naman silang mga available na transportation na kasing bilis ng mga transportation po natin ngayon. So, karamihan po sa kapanahunan po nila ay talagang naglalakad. Yung mga yung mga may capacity to buy yung mga horses, mga ganon, para po yun sa mga mayayaman. At kung ordinaryong mga tao, maaaring may mga donkey po sila na ginagamit, pero kahit doon po sa pagsakay ng kahit yung kamelyo, 'di ba? Nakakapagod din siya, masakit sa katawan din, Kaya naiintindihan natin yung pagod, 'di ba, as they travel to Jerusalem. Maganda kung nandun na sila mismo, 'di ba, sa loob ng city. Paano pag kunyari nasa Tiberias sila, nasa Nazareth, no, nasa Crayot, tapos maglalakad sila ng tagal, napakalayo sa anong klaseng panahon. Marami silang consider kung tag-init ba, kung taglamig ba. Nakakapagod siya, no? So it is really a wonder to see dito po sa composition na ito, na itong itong psalmist na ito, nasasabik siya, nananabik siya, 'di ba, sa tahanan ng Panginoon. Hindi niya inaalintana yung pagod, 'di ba? Kasi pag maglalakbay sila sa mga kapanahunan na 'yon, it will not take only one day. Lalo na kung may mga kasama silang mga bata o kaya matatanda, magpapahinga sila, no? May mga pagpapahinga na ginagawa sa daan. So probably mga nasa 2 to 3 days, no? Maaring ganon, no? Kung mabilis, maaring aabutin sila ng
siguro isang araw kung i-start sila, di ba, ng talagang madaling araw at saka mabilis yung kanilang paglakad, no? Pero yung puso niya, bakit niya gagawin yon? Di ba? Bakit niya gagawin yung lahat ng mga pagsasakripisyo? Bakit niya bibigyan ng panahon, 'di ba, yung pagpunta doon, wala ba siyang gagawin? Wala ba siyang ibang mga wala ba siyang trabaho, 'di ba, yung mga ganun. So we can see itong rason ng psalmist na ito kung bakit niya binanggit yung kanyang pananabik, 'di ba, sa tahanan ng Diyos, no? There is something in him, no, kung bakit siya nananabik. Sabi dito sa verse 1, sabi niya, mahal ko ang iyong templo. Yun yung rason. Yun yung rason kung bakit siya nananabik. Sapagkat mahal niya. Kung hindi niya yun makita, di ba, nananabik siya. Kung hindi niya yun mapuntahan, nananabik siya. He always long to be in that place. No, katulad din ni David, 'di ba, nung sinabi sa kanya, 'di ba? Yung I was glad, sabi niya, 'di ba, when they said to me, come into the house of the Lord. Talagang kaligayahan nila yung pumunta doon, yung mag-stand ka doon sa gate ng pagpasok, 'di ba, doon sa Jerusalem. It is their joy, it is their gladness. Bakit? Kasi mahal nila. Sabi dito, mahal ko ang iyong templo. Sa isang nagmamahal, di ba, mga kapatid, nandyan yung ano ba yung mga nakapaloob doon sa pagmamahal na yon, no? Ano ba yung sasabihin sa atin ng psalmist na ito kung bakit siya nagmamahal, kung bakit siya nananabik sa templo ng Diyos. Wala na siyang ibang binanggit dito, 'di ba? Maliban sa kanyang pagmamahal hindi sa ibang bagay, kasi pwede namang sabihin 'yon, I love the marketplace kasi mura yung mga bilihin doon. I love the gardens kasi magaganda, kasi yung Jerusalem, 'di ba, sa kapanahonan na 'yun, yun po yung pinaka-center talaga ng lahat. Kung nandiyan yung mga brains, 'di ba, ng Israel, nandiyan yung mga tanyag, 'di ba, ng mga eskwelahan ng mga kilalang mga religious leaders. Nandiyan lahat yung kumbaga yan yung pinaka first class, 'di ba, na lugar dito po sa Promised Land. Nandiyan yung lahat, nandiyan yung temple, 'di ba? Nandiyan yung mga alam mo yan, yung bahay ng hari, nandyan yung mga Sanhedrin, di ba? Yung mga kilalang mga tao, di ba, sa lipunan, nandyan sa Jerusalem. Pwede namang sabihin ng psalmist na ito, I love the environment, no? I love the people, yung mga ganun ba? I love to go to the house of the king, to the palace of the king. Pero iba ito Sabi niya ganun, 'di ba, na mahal ko ang iyong templo. Ang iyong templo ang aking pinananabikan. Grabe yun Mga anak kayo ni Korah. Mga angkan kayo ni Korah. Tapos ganito yung inyong mga declaration. Yung inyong ama, 'di ba, yung inyong kanununuhan, yung inyong lolo, hindi ito nakita sa kanya. Pero sila na bilang naglilingkod sa tahanan ng Diyos, meron silang meron talaga silang pagmamahal, meron talaga silang pag-ibig sa Panginoon. Kasi kung yung iniibig ng Lord ay iniibig din po nila, at ito ay isang pagpapakita, 'di ba, yung pagmamahal nila sa tahanan ng Diyos. Bakit nyo mahal ang templo ng Diyos? Ano bang meron doon? Sabi dito, o makapangyarihang Yahweh, nandun ang makapangyarihan, nandun ang Diyos, nandun yung banal na Diyos, 'di ba, na kanilang sinasamba. Yun yung kanyang templo, yun yung kanyang tahanan. Pumupunta sila doon para
alayan siya, 'di ba, ng mga papuri, ng mga pagsamba, ng mga sacrifices po nila, no? Lagi po silang nakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan po ng kanya pong templo or ng kanyang tahanan. Kasi nandun yung Diyos nila. Nandun yung makapangyarihan, 'di ba, na Diyos nila. Kaya nila mahal yung templo, kaya mahal ng Psalmist yung templo ng Diyos sapagkat nandun yung Diyos niya. 'Di ba? Alam niya na nandun. Alam niya na katatagpuin siya ng Diyos niya doon sa templo. Sa templo ng kanyang Diyos. Paano mo ipapakita yung iyong pagmamahal, 'di ba, sa templo? Sa templo na may tunay na Diyos, kasi marami namang mga templo sa kapanahunan na iyon, 'di ba, na hindi naman yung tunay na Diyos yung kanilang sinasamba. Kaya nga binanggit niya dito kung sino yung nandun sa tahanan na yon, kung sino yung nandun sa templo na yon, walang iba kung hindi yung makapangyarihang si Yahweh. May pangalan din siya, ano? Ito ay si Yahweh, at si Yahweh ay isang makapangyarihan, no? Makapangyarihan na Diyos. So paano ba ini-express yung pag-ibig? Kahit sa atin ng mga ordinaryo, 'di ba, na mga tao, alam natin how do we express, 'di ba, yung atin pong pag-ibig, yung laman ng atin pong puso. Sabi ng Psalmist na ito, yung kanyang pananabik, nasasabik siya, 'di ba? Nasasabik siya na pumunta doon sa templo ng Diyos. Nasasabik siya, sabi dito, nasasabik ang lingkod mo. Nasasabik ang lingkod mo. Sabi niya, nasa templo ay pumasok. So kung titignan po natin dito sa unang mga binabanggit po niya dito, makikita po natin na yung temple po, i-express po niya sa atin yung beauty, 'di ba, ng temple ng God. Yung beauty na kanya pong nakikita, yung kagandahan sa tahanan po ng Panginoon. No doubt naman na talagang maganda 'yon, 'di ba? Kasi lahat ng mga magagandang mga bagay, yun po yung yun yung ipinanggawa, 'di ba, sa tahanan po ng Panginoon. Ang Lord mismo yung nagsabi sa kanila or nagbigay sa kanila, 'di ba, ng blueprint po na ito, 'di ba, ng temple ng Panginoon. Lahat ng mga klaseng mga mahalin, 'di ba, ay nandyan. Talagang napakaganda po ng tahanan ng Diyos. Pero kahit gaano kaganda, 'di ba, yung building po na yon, isa po yung nakikita po natin doon, ang lalo or ang higit na nagpapaganda po doon, nandun po yung presence, 'di ba, nitong si Yahweh na kanyang Diyos. Nandun yung presensya, 'di ba, ng Diyos. Kaya meron po siyang pananabik na pumasok doon po sa templo ng Diyos. So grabing yun, 'di ba? Meron din po ba tayong ganung klase ng pakiramdam that every time we go, 'di ba, inside doon po sa sanctuary ng Panginoon, meron din po ba tayo yung ganung feeling na merong pananabik, 'di ba? Merong nasubukan niyo na bang nanabik? 'Di ba, yung ganung feeling, yung talagang yung sabik na sabik ka, 'di ba? Yung ganung feeling, ganito po yung feeling niya ng Psalmist po na ito. Yung sabi niya, nasasabik ang lingkod mo, itong lingkod mo na ito, nasasabik, sabi niya, na pumasok sa templo mo. Bakit bang nandun? Ano bang nandun? Ba't ka nasasabik? Nandun ang makapangyarihang si Yahweh.
Mahal ko yung kanyang templo kasi nandun siya. At kung nandun siya, kung nandun yung pinaka-importanteng tao sa buhay mo, sa isang room, of course, kapag papasok ka doon, kapag makikita mo doon, di ba, merong pananabik. Ganun niya, inihahalin tulad, di ba, yung kanyang sarili sa pagpasok, sa tahanan, ng Panginoon. So, sabi dito, ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Ang buo kong pagkatao, wala akong hindi lang itong bibig ko yung alam mo yon, hindi lang itong bibig ko ang nalulugod, kundi sabi niya yung buo kong pagkatao umaawit ng may lugod, may kagalakan, may kaluguran, nalulugod po siya, sa pagpasok doon sa temple ng God. Ang dala niya yung buo niyang pagkatao. Madalas hindi ganun yung case, 'di ba, ng iba. Pumapasok po sila, 'di ba, sa the so-called temple or the so-called sanctuary, 'di ba, ng Panginoon. Pero hindi po nila dala, 'di ba, yung buo po nilang pagkatao. Meron po silang mga iniiwan. At pagkatapos ng pagpasok po nila sa tahanan po ng Panginoon, isinusuot ulit yon. Diba? Sinusuot ulit yung mga iniiwan po nila, 'di ba, sa labas, yung pride, yung mga ganun ba? 'Di ba, yung kayabangan, yung mga hindi po nagbibigay, 'di ba, ng kaluguran sa Panginoon. Pero itong psalmist po na ito, sinasabi niya na ang dala ko sa pagpasok ko sa templo mo, Yahweh, makapangyarihang Yahweh, yung buo kong pagkatao. Hindi ako perfect. Alam mo yung dala mo yung lahat, itong katauhan na ito. Ano bang meron dito? Ay, mga struggles ko, 'di ba? Yung mga failures ko, dala ko yun lahat. 'Di ba? Dala ko yun lahat sa pagpasok, 'di ba, sa templo, kasi nakikita naman tayo ng Panginoon, 'di ba? Kung ano po yung meron tayo. Sabi ng psalmist na ito, hindi ko hahatiin yung pagkatao ko, dadalhin ko yun lahat, 'di ba, sa pagpasok sa tahanan mo. Aawit ako, sabi dito, na may lugod. Sa masasayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Hindi patay yung kanyang Diyos Diba? Kaya ganito po yung kanyang response sa pagpasok o dun sa pagpunta sa tahanan ng Panginoon. Minsan kahit sa pag-awit sa mga praise and worship na ginagawa sa tahanan ng Diyos, parang hindi buhay yung inaawitan Parang patay yung inaawitan, 'di ba? Alam mo, kapag umaawit ka sa patay, 'di ba? Para lungkot ng mga awitin, yung mga ganun ba. Pero kapag buhay yung iyong inaawitan, kapag nakikita mo sa harap mo, 'di ba, na buhay yung iyong inaawitan, 'di ba, meron dun kasiglahan, kasi napakapangit tignan, 'di ba, ng mga umaawit sa kahit na anong klase ng stage. Ang lungkot nila. 'Di ba? Hindi mo makita yung kanilang kasiglahan. Pero itong psalmist po na ito, sabi niya, hindi. May kaluguran ako, may kagalakan ako, may kasiyahan ako sa pagpupuri, sapagkat alam ko na ang Diyos na pinag-aalayan ko ng lahat ng aking gagawin sa loob ng tahanan ng Diyos, buhay. Hindi siya patay. Diba? Buhay yung kanyang Diyos. Pinag-aalayan ng kanyang papuri. Verse 3, sabi dito ng Psalm 84, Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Alam mo, yun yung psalmist na ito, mga kapatid, hindi lang siya basta pumapasok doon sa temple ng Panginoon. Nakita rin po natin na napaka-observant niya. Nag-observe din siya sa paligid niya. Yung alam mo yun, nakikita niya kung ano yung meron doon. Kaya nga kahit naman po tayo, pagpasok natin sa church,
nakikita natin kung anong meron doon. Di ba? Kaya lagi nating sinasabi, kung may kalat ka nang nakita, pulutin mo na. No, hindi yung ipis minsan, 'di ba, double dead na siya kasi hindi ko ibig sabihin pinupulot, pwede naman yun walisin, 'di ba? May mga tahanan yun ng Panginoon eh. How do we show, 'di ba, yung atin pong respect sa kung anong meron doon. Nandun yung nandun yung presence, 'di ba, ng isang makapangyarihang Diyos. Itong psalmist na ito, kahit yung mga Maya, ang liliit na mga ibon ito, paano mo naman yun mapapansin, 'di ba? Ang liliit ng mga ibon na ito. Siyempre, maliit din yung kanilang mga pugad. Pero na-observe pa niya yun, nakita niya yun. 'Di ba? Nakikita niya kung ano yung mga nandun sa grabe yung sabi niya dito, mga Maya'y nagpupugad sa templo mo. Alam mo yan, yung sabi niya, maging ibong layang sa templo mo'y nagagalak. Yung mga ibon, Lord, yung mga Maya, itong layang na ibon, itong mga Maya na ibon, alam mo yun, Lord, sabi niya, nakatira sila sa templo mo. Nagpupugad sila sa templo mo. At nakikita yung kanilang kagalakan, sabing gano'n, no? Panatag sila na nakatira sa templo mo. Alam mo yun na hindi natin alam kung doon din siya nakatira, itong psalmist na ito. Pero nakita niya yung mga ibon, masaya sila, nagagalak sila na kung sila nakatira, 'di ba? Itong mga ibon na ito nagagalak dahil nakatira sila doon sa templo, doon sa tahanan, 'di ba, ng Diyos. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. Nakita niya 'yun, no? May inakay, sabi dito, na kalinga sa tabi ng iyong altar. Itong mga ibon na ito, 'di ba, ay dito sila nagpupugad, tapos sa tabi pa ng iyong altar, sabi niya, O Yahweh, Hari namin at Diyos na walang hanggan. Itong mga ibon na ito, panatag sila na naninirahan doon sa templo mo, Yahweh, no? Na nagagalak sila na kung sila ay binigyan nyo ng pagkakataon na siguro kung sa atin, 'di ba? Nilinis na 'yon. Tinanggal na yung mga ibon na iyon, no? Sa laki ng temple na 'yon, no? Sa taas ng pagkakayari noon, mapapansin mo yung Maya, 'di ba? Na kahit doon po sa altar, may mga inakay doon. Sabi doon may inakay, 'di ba, na nandun, no, na yung kalinga nila ay natatagpuan po nila doon po sa tabi, 'di ba, ng altar. Tapos sabi niya dito, tingnan natin, mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Itong mga ibon, alam mo yun, itong mga ibon na ito, 'di ba? Umaawit sila, 'di ba? Maging ng wala silang ibang ginagawa, 'di ba, kung hindi umawit. Kahit sila may boses din, 'di ba, doon po sa tahanan, 'di ba, ng Panginoon, or doon sa templo ng Diyos. So inihalin tulad din niya yung kanyang sarili dito, na sinasabi po niya, mapalad na masasabi silang dooy tumatahan. Napakapalad ng isang tao, 'di ba, na ang hahanapin po niya na kalinga, 'di ba, yung kalinga ng Diyos, at natatagpuan po ito sa banal niyang tahanan, 'di ba? Sa banal na templo, sabi dito ng
ng Diyos. No? Palagi silang umaawit, nagpupuring, walang hanggan. Ano ba yung mga pagpapala? Kung sinasabi mong mapalad yung taong pumapasok, 'di ba, sa templo ng Diyos, sinabi niya dito, 'di ba, yung kanyang yung kanyang kasabikan, 'di ba, na pumasok doon sa templo ng Diyos, hindi lang doon sa beauty ng environment, 'di ba, na kanyang nakita rin niya pati yung mga ibon na nandun, na mayroon din silang contribution sa pag-awit, 'di ba, sa tahanan, 'di ba, ng Diyos. Ano ba yung mga pagpapala? Bakit sinasabi ng psalmist na ito na mapalad ang taong pumapasok? Mapalad yung taong may kasabikan na pumasok sa templo ng Diyos. Dapat bigyan tayo ng rason kung bakit sinasabing mapalad. Kung bakit pwedeng sabihin na, alam mo yun, na isang pagpapala lang talaga yung yung maging mananampalataya. Ano ba yung kabutihan na dulot nito? Ano yung magandang maibibigay nito? 'Di ba? Yung pagpasok sa tahanan ng Diyos. Ano ba yung mga pagpapala? Sabi dito, verse 5, ang sayo'y umaasa, masasabing mapalad din. Kung yung mga ibon, napakapalad nila na doon sila nakatira. Sabi dito, ng verse 5, yung umaasa, ang sayo'y umaasa, masasabing mapalad din. Bakit? Sabi dito, silang mga naghahangad sa Sion ay makarating. Habang sila'y naglalakbay sa tigang na kapatagan, tuyong lupay binabaha sa maagap na pag-ulan. Yung binanggit ko po kanina, 'di ba mga kapatid? Mahirap pong maglakbay papunta sa Jerusalem, especially sa kapanahunan po nila. Napaka-dangerous ng daan. Maraming mga tulisan diyan, 'di ba, na wala silang ibang ginawa kung hindi kunin yung mga baon, 'di ba, ng mga travelers. May mga ganun na issue sa paglalakbay, medyo may kahirapan, talagang kailangan nila ng tapang, 'di ba, upang sila po ay makarating sa Jerusalem. At saan mo makikita yung yung pagiging mapalad? Tingnan natin. Habang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. Doon sa kanilang paglalakbay, sabi ko nga po, may kahirapan po. Pero nandun yung provision, 'di ba, ng Panginoon. Nandun yung kanyang protection. Sabi ko po kasi kanina, maaring may mga masasamang mga tao, 'di ba, na tumambang sa Ilocano, 'di ba? May mga masasamang tao na may encounter nila sa kanilang daraanan, pero alam mo 'yun, ang Lord yung magbibigay sa kanila ng kanilang protection, ng kanilang magbibigay ng provision, 'di ba, sa kanila. No, nasa kanilang paglakad, sabi dito, bibigyan sila ng kalakasan. Lalo silang lumalakas. Hindi sila napapagod. Ganun po yung mga inspired Diba? Wala silang kapaguran. Diba? Lalong-lalo na, it pertains to their commitment sa Panginoon. Lalo silang lumalakas. Hindi po sila nangihina. Napagtatagumpayan po nila yung mga pagsubok along the way para makarating lang sila doon po sa tahanan ng Diyos, doon sa templo ng Diyos. Maraming hindi nagtatagumpay sa kapanahunan na ito, na makarating sa tahanan or sa templo, 'di ba, ng Panginoon. Pero itong mga nagnanais, itong mga tao na naglalakbay patungo doon po sa templo po ng Panginoon, hindi po sila nanghihina. Hindi po sila
napapagod. Kundi sabi po dito, lalo silang lumalakas. Na-experience na po ba natin yun, mga kapatid? Kasi kung hindi natin na-experience yun, may problema. Mula dito sa kanyang mga binanggit, maaring hindi tayo nasasabik, maaring hindi talaga buo yung ating pagmamahal, 'di ba, sa Panginoon. Maaring may kalungkutan sa ating mga puso, 'di ba, sa ating mga buhay. Maraming mga factors kung bakit hindi tayo nakakarating, 'di ba, sa tahanan ng Diyos. Pero ito, inuna niya, 'di ba? Nakita natin isa sa mga pagpapala na magkakaroon, 'di ba, yung isang tao ay ang kanyang lakas ay lumalakas, lalong lumalakas, 'di ba, yung kanyang lakas. Sabi dito, batid nila, ano bang batid nila? Batid nilang nasa Sion ang Diyos nilang hinahanap, no? Batid nilang nasa Sion, nandun sa bundok ng Sion, nandun sa temple, 'di ba? Yung hinahanap nila. Sabing ganoon, kaya sila nagkakaroon, alam mo yung kapag determinado ka talaga, 'di ba? Nagkakaroon ka ng hindi ma-explain, 'di ba, na kalakasan. Sabi dito verse 8, dinggin mo ang dalangin ko, O Yahweh, makapangyarihang Diyos. Bakit mapalad? Bakit anong blessing ang marireceive ng isang taong papasok, 'di ba, sa tahanan ng Diyos, no? Yung alam mo yun, yung papakinggan ka, tutugunin niya, 'di ba, yung iyong mga panalangin. Makakapag-pour out ka doon, mababanggit mo doon, nakakahanap siya, 'di ba, ng kanyang comfort, ng kanyang peace, 'di ba, sa presence ng God. Kasi sinong hindi mapapanatag, 'di ba, sa presensya po ng isang makapangyarihan. Binigyan din niya yun, 'di ba, makapangyarihang Diyos. Wala nang ibang mas may kapangyarihan na katulad, 'di ba, ng Diyos na meron siya. Sino ba itong Diyos na ito? Sabi dito, O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Sela. Sino ba si Jacob? Diba? Ano ba yung mga nangyari sa buhay ni Jacob? Hindi lahat naging perfect, 'di ba, yung buhay nitong si Jacob. Pero grabe po yung pagbigay sa kanya ng Diyos, 'di ba, ng kanyang mercy, ng kanyang love, no? Itong si Jacob, siya po yung 'di ba? Siya yung naging Israel. Siya po yung naging Israel, na binago po ng Diyos yung kanya pong pangalan, no? At naging Israel, na ibig sabihin ng Israel, 'di ba, ay yung El kasi doon, 'di ba, ay Elohim. Tapos lahat ng tulong ay manggagaling kay Yahweh. Lahat ng tulong. Itong Israel na ito, lahat ng meron siya ay galing kay Yahweh. Ang pagtulong ni Yahweh ay laging nandiyan, 'di ba, sa angkan nitong si Jacob. So grabing blessing 'yon. Grabing pagpapala noon, 'di ba? Grabing pag-iingat, grabing pagmamahal, 'di ba, yung kanya pong ibinigay dito po sa mga anak or yung mga descendants nitong si Jacob. Basbasan mo, sabi dito, aming Diyos, itong hari naming mahal. Grabe itong grabe itong psalmist na ito. Basbasan mo, O Diyos. Nandun yung basbas. Isa sa mga blessing, nandun po yung basbas, 'di ba, ng Diyos po na ito, no? Pagpalain mo po siya pagkat ikaw ang humirang. Pagpalain mo po siya pagkat ikaw ang humirang. Yung hari namin pangit ng ugali. Yung 'di ba, ganyan ang ginagawa sa
sa presidente, 'di ba, sa kapanahonan na ito. Yung mga bangag yung ganon, yung pamilya ng mga ganito, pamilya ng mga ganyan. Pero kung ang isang tunay na mananampalataya, alam niya, 'di ba, na hindi niya 'yun dapat gawin. Kung sino yung hinirang ni Yahweh, kung sino yung nanalo. In short, 'di ba? Ay hindi cursing ang gagawin ng isang mananampalataya, kundi prayer. Prayer. Sabi dito, pagpalain mo. Pagpalain mo po siya pagkat ikaw ang humirang. Ini-intercede niya yung kanyang hari. Di ba? Sinusuportahan niya sa pamamagitan ng kanyang panalangin. Pinapanalangin po niya. Hindi naman perfect yung mga hari. Wala naman ni isang naging perfecto, 'di ba, sa kasaysayan ng Israel. Pero yung mga nagmamahal po sa Panginoon, hindi po sila tumitigil, 'di ba, na ipanalangin yung kanilang mga namumuno. Lalong-lalo na yung kanila pong hari. Talaga nananabik ka sa Panginoon? Na alam mo yun, yung awit na ito ay pananabik sa tahanan po ng Diyos, pero hindi niya iwinaglit sa kanya pong panalangin, sa kanyang paglapit sa Diyos niya, yung kanyang hari. Basbasan mo, sabing ganun, Lord, i-bless mo po yung hari namin, no? Mahal namin yung hari namin na ito kasi ikaw yung humirang. Ikaw yung humirang. Hindi yung, ako kulay green. Green ako o kaya kulay red ako. Wala itong mga colors, no? Itong servant na ito ng Panginoon. Kung sino yung nandyan, diba? Kung sino yung nanalo, siya po yung kanyang. Kung sino yung hinirang, diba, ng Panginoon, yun po yung kanyang ipinapanalangin, no? Sabi niya, basbasan mo. Hindi niya sinabi dito, Lord, tanggalin mo yung hari namin. Hindi namin yun gusto. Hindi, basbasan mo, aming Diyos, itong hari naming mahal. Sabi dito, pagpalain mo po siya, pagkat ikaw ang humirang. Ikaw yung humirang, Lord, sa hari na ito. Tignan natin, no? Kasi nakita natin yung beauty, yung binabanggit niya na kagandahan ng tahanan ng Diyos. Nakita rin natin yung mga pagpapala ng Diyos sa mga tao na nagnanais, di ba, na pumasok sa kanyang tahanan. Tingnan naman natin yung satisfaction, di ba, ng isang tao, di ba, sa presence ng Panginoon. Kasi nandun sa tahanan ng Diyos, ang presence naman ng Diyos yung kasama natin, kasama doon. No? Hindi naman natin siya nakikita ng talagang mukhaan, pero yung presensya niya, nafe-feel po natin every time na pumapasok po tayo, di ba, sa tahanan ng Diyos. Sabi dito, verse 10, kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo. Sabi niya, kaysa 1,000 araw, na iba ang tahanan ko. Sa English maganda yung pagkaka-construct nito, no, yung pagkakasabi, no. So kahit isang araw lamang, mas gusto ko, sabi niya, sa templo mo, Lord, kaysa 1,000 araw, sabi niya, na iba ang tahanan ko. Mas panatag ako sa tahanan mo. Kung pwede lang sanang katulad ng mga ibon, dito na talaga ako titira. No? Mas gusto ko lagi na kapiling ka. Mas gusto ko na ma-experience lagi yung presence mo. No? Grabing puso yun, mga kapatid tayo. Minsan nagkakaproblema po tayo doon. 'Di ba? Pagdating sa presence, 'di ba, ng Lord. Pero itong psalmist na to, alam mo yun, yung lahat ng mga nakita po natin na mga lingkod po ng Diyos na talagang laging nagnanais sa presence po ng Panginoon, hindi po napariwara yung kanilang buhay. No? Hindi napariwara yung kanilang buhay. Mas gusto ko, no? Mas gusto ko yung araw na nasa templo mo kaysa yung 1,000 araw na
iba yung tahanan ko. Na iba yung tahanan ko. Mas masaya ako sa presence mo, God. Diba? Kaysa sa kahit na anong lugar dito sa mundo. Sabi niya, gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Mas gusto ko yun, Lord, kahit sinasabi nila na mas komportable, 'di ba, sa tahanan ng mga wicked na people. Sabi niya, hindi ko yun gusto, mas gusto ko pang maging bantay. Sabi niya, kung maging bantay ka, hindi ka matutulog. Gusto ko pa mas gusto ko pang magsakripisyo sa kahit doon man lang sa pintuan, 'di ba, ng iyong templo para ako'y makapagbantay doon kaysa mag-enjoy ako sa ibang mga sa nakasama ang mga wicked na mga tao, 'di ba? Sa nakasama yung mga wicked na people, no? Nakakaano yun 'di ba? Parang nakakalungkot yun kasi as we look at people, especially the so-called quote and unquote Christians, 'di ba, sa kapanahunan po na ito, iilan lamang po yung may ganitong passion 'di ba? Yung may activity, 'di ba, na yung activity na sa Lord lang naka-focus. Maraming activity ngayon ang mundo 'di ba? Maraming pinagkakabalahan ang mundo. Ang psalmist na ito, sabi niya, wala lahat 'yon, yung mga activity ng mundo. Ayaw ko 'yon, sabi niya. Mas gugustuhin ko pang magsakripisyo, magbantay sa pintuan ng iyong templo. Kasi bakit ganito yung iyong sinasabi? Balik tayo doon sa mga una niyang nabanggit, kasi mahal kita, Lord 'Di ba? Mahal ko yung iyong tahanan. Gusto ko yung iyong presence. Kahit magsakripisyo akong pumunta sa tahanan mo, mas gusto ko yon. Kahit ako'y napapagod, alam mo, sabi niya, sa daan pa lang ng papunta sa tahanan mo, lumalakas ako. Dahil ang kalakasan ko, ikaw yung nagbibigay. Diba? Ikaw yung nagbibigay. No? Ayoko doon sa bahay ng mga palalo, kahit ano pang sabihin nila. Ayoko doon sa mga activity ng mga hindi sa'yo, hindi ikaw yung inuuna. Diba? Hindi ikaw yung napapapurihan. No? Sabi ng psalmist na ito, mas gusto ko doon sa tahanan mo, mas kumpleto ang buhay ko kung nandyan ako, 'di ba? Sa tabi ng iyong templo, or nakasama ka, no, kasama ko ang iyong presensya. Sabi dito, pagkat ang Panginoong Yahweh, capital letter lahat 'yon, no? Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang. Hindi mo naman masasabi, 'di ba, na pag-asa siya at sanggalang siya kung hindi mo mismo siya naranasan. Marami kasing mga Kristiyano sa kapanahunan na ito, wala silang good testimony, 'di ba, of their walk to the Lord. Bakit? Kasi hindi naman sila hindi sila 100% submitted, 'di ba? Or 100% masinasubmit yung kanilang buo nilang katauhan, 'di ba, sa Panginoon. Parte-parte lang yung kaya nilang ibigay na submission. Tapos what do we expect, 'di ba? Na good testimony and powerful testimony. 'Di ba, sa klase ng ganung tao, 'di ba, na ang submission po niya hindi whole, 'di ba, sa Panginoon, no? Madalas ng mga testimony, 'di ba, ng mga tao I remember yung anak ni Connie Reyes, nung nag-testify siya, nagbigay siya ng testimony sa Taiwan. Sabi niya ganun na sabi niya, wala akong testimony na yung katulad ng iba na yung mga bad na ginawa, tapos binago sila ng Panginoon. Sabi niya, walang ganung testimony.
hindi ko yung naranasan. Ang testify ko lang, sabi niya ganun, kung papaano ako iningatan ng Diyos na hindi magkasala. Diba? Paano ako iningatan ng Diyos na hindi ako mahulog doon sa mga patibong, diba, ng kaaway. So it is very, it is very powerful. Na testimony yon na hindi mo nasubukan, diba, yung mga ganong klase ng nagbago ako. Dati chain smoker ako. Dati may mga issue ako ng adultery, mga ganun ba. Walang ganun, no, na naranasan niya. Yung pag-iingat ng Diyos, yun yung napakagandang testimony, di ba, sa kanyang buhay, na hindi niya sinubukan yung mga bagay na yun para lang meron siyang i-testify na goodness ng Diyos, di ba, sa buhay niya. Maraming mga Kristiyano ngayon, yung nilalagay yung sarili nila doon sa den ng mga lions. At kapag durog na sila, babalik sila sa Panginoon, no? At sasabihin nila na napaka-powerful ng testimony nila, no? Pero itong narinig ko mula doon po sa anak dati, kabataan yun ni Connie Reyes. Sabi niya, wala akong ganong testimony. Ang titestify ko lang kung paano ako iningatan ng Diyos na huwag magkasala. Grabe yun, diba, na kahit doon sa thinking, nakita niya, diba, sinubmit niya sa Panginoon, Lord, magkakasala ako, sinasubmit ko ito, at nape-prevent ng kanyang pananampalataya, pananalangin, diba, sa Panginoon, pagsasubmit sa will ng God, yung opportunity sana for him na magkasala or mahulog, no, sa kasalanan. Kasi minsan yung mga sa kapanahonan ngayon, mga Kristiyano, try ko nga. Diba? Try ko nga doon. Napakahirap nang bumalik, diba, sa Panginoon, no? Siya yung pag-asa, tong Diyos na ito. Si Yahweh, ang Panginoong Yahweh, ang pag-asa at sanggalang. Kami pinagpapala mo. Saan? Sa pag-ibig mo at dangal. Sa pag-ibig mo at dangal. Napakahirap, napakahirap ingatan, 'di ba, yung malinis na dangal. Pero sabi niya dito, 'di ba? Kami pinapagpala mo sa pag-ibig mo at dangal. Kung papag-aralan natin, kung gusto nating mag-aral ng tungkol sa pag-ibig at kung gusto nating mag-aral ng tungkol sa dangal, wala tayong ibang titignan maliban sa Diyos. Diba? Siya yung ating siya yung ano ba yung term nila doon? Siya yung maraming iniidolo ang tao sa kapanahunan na ito, pero kung siya yung gagawin po nating modelo, 'di ba, ng atin pong buhay, matututunan po natin yung tunay na pag-ibig at kung papaano po maging malinis. 'Di ba, nang may dangal. Sabi dito, hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Hindi siya nagkakait, sabi. Grabe yung description niya sa Panginoon, Kaya nga, lagi nating sinasabi, kung gaano kalaki ang iyong pagtingin sa Diyos, ganon din kalaki ang kaya niyang gawin, 'di ba, sa buhay mo. Kung maliit yung pagtingin mo sa Diyos, 'di ba? May contribution ka doon sa lahat. Manghihina ka at hindi ka magtatagumpay kung napakaliit, 'di ba, ng iyong pagtingin sa kayang gawin ng Diyos, no? Sabi niya dito, yung blessing hindi siya magkakait ng mabuting mga bagay kasi ang satisfaction niya ay nasa Panginoon, sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Na laging nandyan, 'di ba, yung mga mabubuting bagay, no, sa taong 'yon. O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo'y masasabing mapalad. Ang magtiwala sa iyo'y masasabing mapalad. Hindi niya sinabi dito ang magtiwala sa kayamanan, ang magtiwala sa tao, ang magtiwala sa sitwasyon, 'di ba? Pero sabi niya, ang magtiwala sa iyo,
ay masasabing mapalad. Ang tanong po doon mga kapatid, no? Mapalad po ba tayo? Mapalad din po ba tayo na katulad ng psalmist na ito? So yun po yung ating lesson at i-review po sa bawat isa. Ita-type ko na lang po ina yung ating question.